이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 10장 32절 52절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Marcos, chapter 10, verse 32 hanggang 52. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 12 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. Lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hinihiling po sana kami sa inyo. 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? Sumagot sila, sana po'y makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라. Nang malaman nito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때에 다메오의 아들 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 Nang marinig ng bulag na nang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawagan nila ang bulag, lakasan mong iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오거늘 Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. 예수께서 이르시되 가라 네 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라. 아멘. Amen. 눈먼 제자들과 눈뜬 바디메오라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensaheng may pamagat, ang bulag ng mga disipulo at ang nakakita si Bartimeo. 여러분들 영적인 눈이 열려지시기를 바랍니다. Naway mabuksan ng inyong spiritual na mga mata. 본래 사람을 하나님께서 하나님의 형상으로 지으셨어요. Sa original, ang tao ay ginawa ng Diyos sa larawan niya. 하나님의 형상이라는 말은 하나님과 영이신 하나님과 같은 존재로 하나님이 지으셨다고 말입니다. Ibig sabihin na larawan ng Diyos ay nilikhang kahalintulad sa Diyos. 그래서 사람은 육신적 존재가 아니라 영적 존재예요. Kaya't ang tao ay hindi physical, kundi spiritual na nilalang. 근데 이 말을 못 알아들으면 일단 사람은 이 세상 눈에 보여지는 환경에 매여 종노릇하며 살 수밖에 없어요. Kung hindi ito maunawaan ng mga tao, wala silang magawa kundi mamuhay na alipin o nakatali sa mga physical na bagay sa mundo. 그래서 심지어 교회에 다니지만 이 복음을 이해하지 못한 채 내가 그 육신적 존재, 나 중심의 사람으로 그대로 머물러 있으면서 눈에 보여지는 모든 세상 만물에 종노릇하며 살아요. Kaya ang maraming dumadalo na sa simbahan, ngunit hindi pa rin maunawaan ang mga bagay na ito at sila lamang ay nakatingin doon sa mga bagay na kanilang nakikita bilang realidad. 여기서 자유함을 얻기를 원합니다, 사람들은. Nito mga tao na ito ay nagnanais na lumaya. 근데 자유함을 얻을 수 있는 방법은 딱 하나예요. Ay isa lang ang paraan. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Malalaman yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 진리, the truth는 오직 예수 그리스도뿐입니다. Ang katotohanan ay tanging sa Jesucristo lamang. 그 말은 반대로 말하면 예수 그리스도 외에 다른 모든 지식, 모든 것들은 전부 다 거짓이요, 지나가는 것이요, 허상이라 그 말입니다. Sa ibang salita,
maliban sa Panginoon Kristo, ang iba ay anino lang, lilipas lang at walang kabuluhan. 왜냐? 우리 사람은 영적 존재와 하나님 말씀만 붙들면 돼요. Dahil ang tao ay spiritual na nilalang, dapat niya lang panghawakan ang salita ng Diyos. 근데 하나님의 말씀, 그 선악과 언약, 창조 언약을 버려버리고 하나님이신 그 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙든 때부터 문제가 왔어요. Pero nang itinapon ng tao ang salita ng Diyos at pinanghawakan ng kasinungalingan ng Diablo, dun pumasok ang problema. 마귀의 거짓을 붙은 순간 내가 하나님처럼 되고자 하여 내가 나의 주인 되고 육신적 존재로 전락되어 마귀의 종이 되어버린 겁니다. Mula na nadaya ang tao ay pinanghawakan niya siya yung Panginoon ng sarili niya at alipin siya ngayon ng Diablo. 그걸 인간의 근본 문제라고 그래요. Ito yung pangunahing problema ng tao na tinatawag. 그러나 하나님께서는 우리의 이 모든 문제를 해결해 주시기 위해서 그리스도 언약을 세워주셨어요. Gayunman para lutasin ang lahat ng ating problema ay pinadala ng Diyos si Kristo. 우리가 그리스도 언약, 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하면 곧 하나님의 자녀로 신분과 권세가 회복되어집니다. Kung panghawakan natin ng tipan ni Kristo, tanggapin natin siya sa buhay natin, ang ating pagkakakilanlan at kapangyarihan ay naibalik na sa atin. 이 예수 그리스도를 구주로 영접하기 위해서는 한 가지 조건이 선행돼야 돼요. At may isang kinakailangan lamang sa pagtanggap sa Panginoon Kristo. 내 근본 문제가 바로 내가 하나님처럼 되고자 하여 마귀의 거짓을 붙들고 내가 나의 주인 되어버린 게 근본 문제구나. 이걸 깨닫고 회개해야 돼요. Dapat na maunawaan mo, malaman mo na ikaw pala ay naging Panginoon ng iyong sarili at ilipin ng Diablo. Ito pala yung orihinal na kasalanan at magsisi ka mula doon. 그래서 그 내용이 창세기 1장, 2장, 3장에 나와 있어요. Nakita natin ito sa Genesis chapters 1, 2 at 3. 우리는 본래 창세기 2장 에덴 동산에서 사는 존재예요. Sa orihinal, tayo ay tinakdang mamuhay doon sa hardin ng Eden. 근데 마귀의 거짓을 붙들고 창세기 3장에 속혀버렸어요. Pero nang pinanghawakan ng kasinungalingan ng Diablo, tayo napabilang sa Genesis chapter 3. 그 창세기 3장 육신적 존재 마귀의 종인 상태에서 빠져나올 수 있는 길, 그게 그리스도 언약 창세기 3장 15절이에요. At ang paraan para tayo makalaya sa kalagayan na iyon sa Genesis chapter 3 ay ang Genesis 3:15. 우리가 여기까지는 분명히 말을 했어요. At malinaw na nasabi na natin yung hanggang dito. 그래서 예수 믿는다는 말이 이 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한다는 말이요. 영접하여 이제는 그리스도의 사람이 된 거예요. Kaya sa pagtanggap natin sa Panginoon Kristo, naging tauhan na tayo ni Kristo. 근데 그 상태에 머물러 있어요. Pero doon lang tayo nananatili. 그걸 지식으로 받아들이고 실제 상황으로 받아들이지 않기 때문에 그래요. Dahil ito'y tinanggap lang natin bilang kaalaman lang at hindi talaga realidad o totoo sa atin. 여러분 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 순간 나는 더 이상 마귀의 사람이 아니요 육신적 존재가 아니요 그리스도의 사람이요 하나님 자녀가 된 거예요. Sandali tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, hindi ka na pisikal na nilalang, hindi ka na kabilang sa Diablo, ikaw ay anak na ng Diyos, tauhan ka na ni Kristo. 그러면 주변에 어떤 상황도 괜찮아요. Kaya't anong sitwasyon ka man naroon, hindi yung problema. 가난에 매일 이유도 없고 부유에 매일 이유도 없고 높은 자리에 매일 이유도 없고 세상 환경에 매일 이유가 전혀 없어요. Walang dahilang matali ka sa kahirapan o sa kayamanan o sa mataas na posisyon, kalalagayan sa mundo. 왜냐하면 난 성삼위 하나님의 존재와 하나된 관계 속에 들어왔기 때문입니다. Dahil pumasok ka na sa kalalagayan na nakipag-isa ka na sa Diyos na may tatlong persona. 그래서 예수 그리스도만을 오직 예수 그리스도만을 누리며 이제는 이 땅에 남은 육신의 삶은 전도를 위해 사는 거예요. Kaya tanging ang Panginoon Kristo lamang dapat na maranasan mo at magamit ka sa pag-ebanghelyo sa mundo. 우리를 위하여 예비된 영원한 에덴 동산은 새하늘과 새 땅이에요. Kaya yung walang hanggang hardin ng Eden na inihanda para sa atin ay ang bagong langit at bagong lupa. 이 헌 하늘과 헌 땅 이 세상은 우리가 전도 현장으로 지금 사용하는 거지 여기에 무슨 소망이 있는 게 아니라 그 말이야. At ibig natin sabihin, itong daigdig kung saan nandoon tayo ngayon ay lugar ng pag-eebanghelyo. Hindi tayo dapat na matali sa mga bagay dito. 이 세상에 사는 사람들은요. 육에 속하고 내가 나의 주인 되어 살아요. So, yung mga taong namumuhay dito sa mundo ay alipin ang kanilang sarili at mga physical na bagay. 그들은 눈으로 보고 귀로 들으며 손으로 만져지는 것을 믿고 삽니다.
At sa buhay nila, pinapaniwalaan lang nila kung ano yung nakikita ng pisikal na mata nila, naririnig, o nahawakan ng kamay nila. 그래서 모든 사물과 사건, 사람 그리고 사람을 세상을요 눈으로 보지만 눈으로 보는 것을 눈으로 모든 것을 볼 수 있는 건 아니에요. Kaya kahit na nakikita natin yung mga pangyayari sa mundo o yung mga tao dito, ay hindi natin masasabing lahat ay nakita na natin. 우리가 알고 있지만 못 보는 게 많잖아요. Kahit may mga nalalaman tayo, maraming hindi pa natin alam o 여러분 nakita. 눈으로 박테리아나 바이러스, 미생물의 세계를 볼 수 있습니까? Kaya ba nating makita yung isang mikrobyo o bakterya? 여러분 항상 호흡하고 있는 이 공기, 이 바람을 볼 수 있습니까? At yung hangin na nilalanghap natin sa paghinga, nakikita ba natin? 같이 가깝게 살지만 이 주변 사람들의 마음을 볼 수 있습니까? At sa malapit na tao sa atin, nakikita ba natin yung puso niya o yung kaisipan niya? 눈에 안 보인다고 마음은 없다? 공기는 없다? 그러고 살 수 있습니까? Hindi dahil hindi mo nakikita ang hangin o ang kaisipan ng tao, masasabi mo nang wala nito. 그런데 가장 중요한 실상은 하나님 나라예요. 육신의 눈에 보이지 않습니다. Pero yung pinakamahalaga na realidad ay yung kaharian ng Diyos na hindi natin nakikita ng pisikal na mata. 성삼위 하나님과 하나님의 보좌와 천군 천사 이 흑암의 세계 눈에 보이지 않아요. Ang Diyos, tatlo nito persona, ang kaharian ng Diyos, ang mga anghel, hindi natin nakikita kung mahalaga mga to. 그러나 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 주인을 예수 그리스도로 오직 모든 것을 맡기고 그리스도의 눈으로 보면 보이기 시작하는 거예요. Ngayon sa pagtanggap natin sa Panginoon Kristo, ay tinitignan natin mga bagay sa paningin niya. 우리 육신의 눈이 사물을 인식하고 볼 수 있는 것은요. 빛이 있기 때문에 보는 거예요. Yung mga bagay na kaya nating makita, ito ay dahil sa liwanag na mayroon. 칠흑 같은 어둠 속에서는요. 있어도 눈이 보이지 않아요. Well, kung nasa malalim na kadiliman, kahit bukas pa yung mata natin, wala tayong makikita. 그러면 우리 영적 세계는요. 어떻게 보느냐? 참 빛이신 예수 그리스도를 통해 볼 수 있어요. Kasi sa spiritual daigdig, makikita natin, makikita lamang natin ito sa pamamagitan ni Kristo na siyang tunay na liwanag. 그래서 눈으로 봐도 그리스도의 눈으로 보고 그리스도의 입으로 말하고 그리스도의 귀로 듣고 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 예수 그리스도 이름으로 하는 거예요. Kaya nga, tumitingin ka sa mga bagay, pinakikinggan mo yung mga bagay sa pananaw ng Panginoon Kristo at sa pandinig niya. At sa kumain, uminom, ano mang ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. 우리가 육신에 속하여 마귀에게 잡혀 이제 영원한 지옥 정보를 선고받아버린 것은 우리의 원죄 때문에 그래요. At bakit nga ba nahulog tayo sa kawalang pagkakita sa mga ito? Sapagkat nahulog tayo sa original na kasalanan. 원죄에 묶인 사람은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 죄투성이에요. 죄를 짓고 죄 속에서 사는 거예요. Dahil ang tao na nasa original na kasalanan, anumang bagay na gawin niya o makita niya at marinig niya, ito ay para sa kasalanan. 그래서 인간의 모든 문제를 그리스도께서 오셔서 전부 해결해 주실 것을 약속하신 게 그리스도 언약이에요. Kaya nga antipa ni Kristo ay ipinangako sa atin bilang kalutasan sa lahat ng mga problema. 그래 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라 이게 진리예요. Ang katotohanan, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. 그래서 첫 번째로 그리스도께서 오셔서 우리 죄를 대신하여 십자가에 죽으실 것과 부활하실 것을 지금 세 번째로 말씀하세요. At pinakauna, dumating ang Panginoon Kristo at sa ikatlong pagkakataon ay binanggit niya tungkol sa kamatayan niya sa krus at muling pagkabuhay. 이게 처녀의 후손으로 오실 그리스도께서 오셔서 이루실 사역의 핵심이지요. Ito yung sentro ng ministeryo na ginawa ni Yesu Cristo na dumating bilang binhi ng babae. 예수께서 구원 사역의 완성을 위해서 고난 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 제자들과 함께 이제 이 구원을 펼쳐 나가시기 위해서 지금 예루살렘으로 올라가고 계세요. At si Jesus nga ay kasama ang mga alagad niya patungo sa Jerusalem upang ganapin ang gawain ng pagliligtas at dito kailangan niya na mahirapan, ipako sa krus at muling mabuhay. 그래서 오늘 본문 32절로 34절에요. 예수께서 마가복음에서만 벌써 세 번째로 대속 죽으실 것과 부활하실 것을 지금 예고하고 계세요.
Dito lamang sa mga versikulo 32 hanggang 34 sa aklatang Marcos ay makita natin sa ikatlo na pagkakataon, andun yung hula patungkol dun sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. 아주 중요한 말씀이시기 때문에 세 번째로 지금 말씀하신 거예요. Dahil ito ay napakahalaga ng mga salita o mensahe, kaya't ito'y inulit sa ikatlong pagkakataon. 근데 그 말씀하신 그 지역이요. 지나가시는 그 지역이 여리고성을 거쳐 지금 에루살렘을 향하고 계심을 알 수가 있어요. Dito nga sa lugar kung saan naroroon si Jesus, sila'y dadaan doon sa Jericho patungo sa Jerusalem. 지금 예수께서 당하실 이 고난이 잡히시고 고난 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 이걸요 제자들에게 지금 알도록 지금 알려주시는 거예요. At muli, pinapaalam niya sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Darakpin siya, ipapako siya sa krus at pahihirapan. 마가복음 8장이나 이제 마태복음 16장에서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백했었지요. Sa Marcos 8 o Mateo 16, pinahayag ni Pedro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 근데 어쩌다 고백했지 그 고백한 다음에 베드로가 어찌 했는지 여러분 잘 아시지요? At alam na natin kung ano yung kasunod nangyari kay Pedro. 그 고백을 받으시고 당신 십자가에 죽으실 것과 부활하실 것을 말씀하시는데 베드로가 주여 그리 마옵소서 주님이 죽으면 우리는 뭐 됩니까? 하고 이제 나섰어요. Nang sinabi ni Jesus sa kanya ang tungkol sa magiging pagkapako niya sa krus, pagkamatayan niya, hinadlangan niya, sinabi niya, hindi ito maaaring mangyari, Panginoon. 이때 베드로가 주님으로부터 제일 큰 욕을 들으시사 사탄아 내 뒤로 물러가라. Kaya't sakit na pananalita yung binigay sa kanya, ikaw Satanas, lumayo ka, pumunta ka sa likuran ko. 그 뒤로 지금 계속해서 세 번째 말씀하시는데도 제자들은 아직도 못 깨닫고 있어요. At dito sa tagpong binasa natin, sa ikatlong pagkakataon, inulit ni Jesus sa mga alagad niya, ngunit hindi pa rin nila maunawaan. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백은 바르게 했을지라도 그 주님이 그리스도께서 왜 오셨는지 왜 십자가를 지셔야 하는지 지금 모르고 있는 거예요. At kahit tama yung kapahayagan ni Pedro na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, hindi niya pa rin naunawaan bakit kailangan dumating ang Panginoon at bakit kailangan na pasanin nito ang krus. 지금 교회 다니는 사람들이요. 왜 꼭 예수 믿어야 되는지, 예수 믿는다는 것이 뭔지, 예수 믿으면 어떻게 되는지 모르고 다녀요. Ganun din marami nagsisimba nga pero hindi nila alam ano yung pagsampalataya kay Jesus, paano gagawin to, ano mangyayari kung manampalataya ka. 그렇기 때문에 육에 속해서 가난에 매이고 또 돈이 좀 있으면 부유에 매이고 뭐 높은 자리에 매이고 낮은 자리에 매이고 눈에 보이는 모든 세상 것에 매여서 종노릇하며 살아요. Kaya maraming nadadaya o naaalipin ng mga bagay sa mundo, kayamanan, kahirapan, mataas sa posisyon o mababang kalalagayan. 그래서 여전히 세속적인 가치관으로 내가 나의 주인 된 눈으로 영안이 닫혀버리고 소경이 되어 있었던 거예요. Kaya't makikita natin yung tunay na paningin ng mga tao, ito ay nabulagan, hindi sila makakita. 근데 이제 마가복음 9장에서 두 번째로 말씀하시는데 제자들은요, 이제 베드로가 사탄아 내 뒤로 물러가라 한 소리를 들었기 때문에 두려워서요, 뭐 말을 못하고 있었어요. Kasi kalawang pagkakataon sa Marcos 9, nang sinabi ni Jesus tungkol sa paghihirap niya at pinagsabihan nga niya si Pedro, Satanas, pumunta ka sa likuran ko, ay natakot na ito at hindi na makapagsalita. 근데 그 상황 속에서요, 마가복음 9장 가버나움으로 갈 때 제자들이요, 예수님이 그리스도로 등극하실 때 누가 높은 자리 차지하느냐 이 문제로 서로 논쟁을 벌였어요. At bakit nga si Jesus tungo doon sa Capernaum ay nagtatalo ang mga alagad kung sino yung nagkakailain sa kanila. 그게 제자들의 수준이었어요. Andun yung level nila ngayon ng mga alagad na to. 아직도 내가 나의 주인 된 상태에서 이제 영안이 열리지 않고 육적인 것으로 모든 것을 판단하기 때문에 전부 오해하고 있는 거죠. Sila pa rin yung Panginoon ng buhay nila at nakasara pa rin yung spiritual na mata nila. Humusga lang sila sa mga bagay base sa kanilang pisikal. 두 번째로 그러나 주님은 제자들이요 구원의 길을 바로 알기를 원하세요. Ngayon sa ikalawa, nais ng Panginoon na malaman ng mga disipulo ano ba ang daan ng kaligtasan na mabuti. 지금 오늘 본문에 세 번째로 십자가와 부활을 말씀하셨잖아요.
Dito sa binasa natin, ikatlong pagkakataong inulit yung pagkapako sa krus at muling pagkabuhay. 이게 복음의 핵심이요. 가장 중요한 일이요. 이 일이 십자가 없이는 일단 우리가 구원받을 수가 없어요. Ito yung pinakasentro ng mabuting balita dahil kung wala ang krus, wala tayong kaligtasan. 근데 지금 오늘날 크리스찬들도요. 목에 십자가 목걸이는 달고 다니는데 왜 십자가가 내게 필요한지 십자가가 뭔지 몰라요. Pero ngayon, marami nga mga nakasuot pa ng kwintas na krus, ngayon hindi nila alam ano bang kahulugan nito o para saan ba to. 지금 주님을 3년씩이나 따라다니면서도 지금 제자들이 모르고 있잖아요. Katulad nitong mga disipulo, mga alagad ng Panginoon, 3 taon na sila sumusunod kay Jesus pero hindi pa rin makaunawa. 그 증거로요. 야고보와 요한이 이제 예수님께 야고보와 요한의 어머니가 또 예수께 나가서 이제 이 치맛바람을 일으켰는데 왕으로 예루살렘으로 가서 왕으로 등극하시면 자신들을 우편 좌편에 제일 높은 자리에 앉혀주세요 하고 요청을 했어요. Bilang katibayan nga, lumapit mismo yung ina ni Santiago tuwan sa Panginoon na nagsabi sa kanya kapag naging hari siya, na iloklok bilang hari sa Jerusalem, ay ilagay niya sa mata sa posisyon sa kanan at kaliwa ang mga anak niya. 십자가의 죽음으로 구원 사역을 완성하시는데 이제 이스라엘의 왕으로 이 로마를 물리치고 이제 옛날 다윗의 영광 그 왕권을 회복할 줄로 제자들이 알았던 거예요. Ang pagkakaalam ng mga alagad ay sa halip na yung patutunguhan nga ni Jesus doon sa krus, ay sa halip na yon yung pagiging hari niya na ibabalik yung kaluwalhatian katulad noon ni David na naghari pa ito. 2000년이 지났는데 유대교는 아직도 이 수준에 머물러 있어요. Makikita natin ang Judaismo ay lumipas man ng may libong mga taon, 2,000 taon, ngunit ito pa rin yung kanilang paniniwala. 근데 2000년 전 그 예수 그리스도와 함께 있던 그 12 제자들도요. 41절 보세요. 야고보와 요한에 대하여 화를 냈다고 그랬는데 12 제자의 생각이 다 똑같았어요. Sa talatang 41, makikita natin sinabi dito ay nagalit sila sa magkapatid. Magkakatulad lang yung kaisipan ng mga disipulo. 예수께서는 제자들에게 지금까지 하신 말씀 중에서요. 가장 중요한 말씀, 구원사역의 핵심인 고난당하심과 십자가 죽으심과 부활하심에 대하여 지금 아주 중요하게 말씀하신 거예요. Napakahalaga ng sinasabi ng Panginoon dito patungkol sa kanyang pagpako sa krus at muling pagkabuhay. 그러나 제자들은 모두가 예수님이 고난의 메시아로 십자가에 못 박혀 자기들 죄 때문에 죽어야 한다는 사실을 전혀 깨닫지 못하고 있었던 거예요. Pero hindi maunawa ng mga disipulo na dahil sa kasalanan nila ay kailangan na mamatay sa krus ang Panginoong Hesukristo at mahirapan. 이제 새 이스라엘 왕국이 그리스도를 통해서 세워지면 다들 높은 자리에 오를 생각에 부풀어 있었어요. Ang kaisipan nila ay kung mailuklok na sa paghahari sa Jerusalem ang Panginoon na panibago ay magkakaroon sila ng matataas na posisyon. 그때 예수께서요 43절 45절에 우리가 이제 예수 믿는 사람이 계속해서 살아야 할 역설의 진리를 말씀하셨어요. Dito sa mga talatang 43 hanggang 45, makikita natin yung katotohanan na sinabi ni Jesus na dapat isa pamuhay natin. 44절 45절을 다 함께 합독하십시다. Ating basahin ng 44 hanggang 45. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 말씀하셨어요. 아멘. 여러분 이제 45절이 오늘 본문의 요절이지요. Verse 45, iting key verse natin. 가장 중요한 내용이에요. Ito yung napakahalaga. 이제 크리스찬들이 살아야 할 삶의 방향, 방법에 관해서 가장 잘 말씀하셨어요. Malino sinasabi dito yung pamamaraan, ano yung direksyon o nilalayo ng buhay ng mga Kristiyano. 부자 되기 위해서 사는 게 아니에요. Hindi tayo nabubuhay para yumaman 높은 자리 차지하기 위해서 사는 게 아니에요. o para magkaroon ng mataas na posisyon. 뭔가 성공하려고 애쓰는 삶이 우리의 삶이 아니에요. Ang buhay natin, hindi lang tayo nagsisikap para lang magtagumpay. 내게 주어진 것을 잘
선한 청직이 되어 잘 이용하며 그리스도의 증인으로 전도 현장에 증인으로 전도자로 사는 거예요. Ngayon, gamitin natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin bilang mabuting katiwala ng Diyos at mamuhay tayo bilang mga tagapangaral ng Ebanghelyo. 이게 하나님이신 예수께서 우리를 대신하여 죽어주신 이것과 마찬가지로 우리도 낮은 자리인 섬김의 자리에서 주변 이웃을 많이 섬길수록 큰 사람이라 그 말이야. Katulad ito ng sinabi ng Panginoon na sa nais na maging nakilas na lahat, ay kailangan na maging mababa muna siya at maglingkod. 이때까지 제자들은 참 못 알아들었어요. Pero hindi pa rin tumaunawaan ng mga alagad. 근데 전혀 뜻하지 않은 희한한 사람이 알아들은 사람이 나타났어요. Pero may kakaiba na isang tao na nakaunawa nito. 그래요. 그게 오늘 세 번째 소경 거지 바디메온 믿음을 한번 보세요. Ikatlo, ito yung pananampalataya ng bulag na pulubing si Bartimeo. 그 소경 거지는 바로 예수님 눈앞에 있어도 눈으로 못 봐요. Itong mga alagad na ito, bagamat nasa harapan nila ang Panginoon, hindi sila makakita. 거기다 거지였어요. Ito rin naman ay isang bulag at pulubi. 거지 얻어먹는 자리에 있으면서 소문을 많이 들었어요. 예수님에 관한 소문을 많이 들었어요. At dahil sa pamamalimos niya, dahil siya'y pulubi, ay nabalitaan niya tungkol kay Jesus. 그치, 이 다른 사람들이 말하는 예수님에 관해서 말하는 그 소문만 듣고도 이 예수라는 분이 바로 그 그리스도구나 이걸 깨닫고 붙들었던 거예요. Na kahit narinig niya lang ang balita tungkol kay Jesus, ay nagkaroon siya ng konklusyon, ito, si Jesus siya ang Kristo. At siya nga ay nagnais na mapalapit dito. 그 예수님의 일행이요. 여리고를 지나가는 이 상황 속에 이제는 소경 거지도 알게 된 거예요. 예수님이 지나간다. At nalaman nga ng bulag na ito na daraan sa Jericho si Jesus. 이 말을 듣고요. 바디메오는요. 이제 눈이 안 보이니까 일단 소리라도 크게 지르기 시작했어요. At dahil hindi nga siya makakita, ay ginawa na lang niya na sumigaw. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하고 외치기 시작했어요. Nagsimula siya sumigaw na, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. 조용히 해라 그러는데도요. Son of David, have mercy on me 하고 부르짖었어요. At siya nga ay sumigaw at tumawag sa Panginoon na, Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako. 이 다윗의 자손 예수여 이 말은요. 메시아이신 예수님, 그리스도이신 예수님 이 말이에요. Ibig sabihin nito na pinahayag niya si Jesus, siya ang Mesaya o ang Kristo. 그 당시까지 예수님을 3년이나 따라다닌 제자들도요. 예수님이 누구신지 잘 모르고 있는데 소경 거지가 예수님을 정확히 호칭하고 있는 것 보세요. Kita natin dito na umabot ng 3 taong kasama ni Jesus, yung mga alagad na sumusunod, pero hindi nila alam kung sino si Jesus. Maliban na lang itong bulag na ito na tumawag ng eksakto kay Jesus kung sino 이 siya. 눈먼 제자들은요. 바디메오의 이 외침을 그저 뭐 돈 좀 주세요 하고 이런 외침 소리로 듣고요. 조용히 해라 하고 눌렀어요. At ang pagkakarinig ng mga alagad sa pagtawag o pagtangis ni Bartimeo, ay parang humihingi ito ng limos kaya't pinatahimik nila. 그러나 바디메오는요. 더더욱 크게 소리쳤고 예수님께서는 그때 바디메오를 불러주셨어요. Ngunit mas lalo niyang nilakasan yung pagtawag niya at doon ngay pinalapit siya ni Jesus. 그때 이 거지 바디메오는요. 소경 거지의 가장 큰 재산은 겉옷이었어요. 그게 이불도 되고 이제 거지 옷도 되고 그 겉옷을 벗어버리고 일어나 예수님 앞으로 나갔습니다. At nang marinig ni Bartimeo yung pinapalapit siya, agad na itinapon niya yung kanyang balabal sa isang pulubi. Ito yung pinakayamanan mo. Pwede mong ipangkumot or ito'y pandamit na panlabas. At 예수께서 sumunod siya kay 바디메오에게 질문하셨어요. 네가 원하는 것이 무엇이냐? At tinanong siya ni Jesus, ano gustong mong gawin ko para sa'yo? 바디메오는요. 주저함 없이 막바로 제가 보기를 원하나이다 대답했어요. At sinabi niya doon na, Guro, nais ko muling makakita. 그리스도 외에는 소경을 눈뜨게 할 수 없어요. 당시 온 유대에 퍼져 있는 내용이 죽은 자가 일어나고 그리스도 앞에서 소경이 눈을 뜬다는 말이 있었거든요. At maliban kay Jesus, wala na makapagpapagaling sa bulag na ito. Maging si Jesus ay nakapagbigay buhay sa mga namatay. 그 바디메오가 내가 보기를 원하나이다
하고 말을 하는 것은요, 예수님이 메시아이심을 고백하는 거예요. At sa pagpapayag ni Bartimeo gusto niyang makakita, katulad niya na lamang na sinabi niya na si Jesus ang Kristo. 여러분의 삶 속에서 예수님이 그리스도 되심을 고백하며 그리스도의 이름으로 살 수 있게 되기를 바랍니다. Tuwa sa buhay ng bawat isa, ipahayag natin na si Jesus ang ating Kristo at mabuhay tayo. 예수께서 이 믿음을 보셨어요. Ito yung pananampalatayang nakita ni Jesus kay 그래서 Bartimeo. 오늘의 결론, 가라! 네 믿음이 너를 구원하였느니라. At sa ating konklusyon, sinabi ni Jesus sa kanya, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. 예수께서 이 말씀을 선포하시니까요, 바디메오가 곧 보게 되어 예수님을 길에서 따르니라 그랬습니다. Nung sinabi ito ni Jesus, agad na nakakita si Bartimeo at sumunod siya kay Jesus. 평생 이 소경으로 거지로 살았는데 눈을 떴으니까 보고 싶은 것이 얼마나 많았겠습니까? At dahil siya ay pulubi, bulag, at ngayon nakakita na, maring marami siyang bagay na gustong makita. 만나고 싶은 사람들이 얼마나 많았겠습니까? At napakarami siguro ng tao na gusto niyang makita. 그러나 그것들 전부 뒤로 하고 그 자리에서 모든 것 버리고 오직 예수 그리스도만 따르기 시작한 거예요. Pero sinantabi niya ang lahat ng ito, iniwanan niya at sumunod siya agad kay Jesus. 이게 그리스도를 붙든 사람의 모습이에요. Ito yung kalagayan ng tao na nanghawa kay Kristo. 소경 거지 바디메오가요, 그리스도를 만나 눈을 뜨게 되었을 때 그는 즉시 주님을 따랐어요. Nang ang bulag na si Bartimeo, na pulubi ay nakatagpo si Kristo, agad siya nakakita at agad din naman siyang sumunod sa Panginoon. 왜냐, 소경인 나의 눈을 뜨게 하신 이 예수님이 그리스도요, 그리스도는 내 인생 전체를, 저 영원한 삶을 책임져 주실 분인 줄 알기 때문이었습니다. Dahil alam niya na si Kristo ang nagpagaling ng paningin niya, ang siyang mag-iingat sa buong buhay niya. 여러분도 군소리 잔소리 하지 마시고요, 예수가 그리스도이심을 믿으십니까? At ganoon din naman sa bawat isa sa atin, naniwala ba tayo sa Panginoon Kristo siya ay responsable sa buhay natin? 여러분이 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? 그렇다면 눈에 보이는 세상 것에 절대로 매이거나 속지 마세요. Kung gayon, huwag tayo magpatali o magpadayo sa mga bagay na nakikita sa mundo. 오직 그리스도만 붙들고 그리스도만 따르는 삶이 되시기를 바랍니다. Nawa tayong si Kristo ang panghawakan natin at sumunod lang tayo sa Kanya. 그러면 그리스도만 따르는 삶이 어떤 삶입니까? At anong klase ng buhay yung may pagsunod lamang kay Kristo? 그게 바로 삶 오늘의 삶이에요. Ito yung buhay na nangahawak sa 3 days. 그리스도 예수님도 말씀으로 내게 오셨어요. Si Kristo Jesus ay dumating sa atin bilang salita. 이 교회 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들어야 돼요. At yung mensahe binibigay sa pulpito, panghawakan natin yun as today's word natin. 이 말씀이 내 마음, 심령 안에 딱 들어와야 돼요. At ito'y dapat dumating sa puso't isipan natin. 그러면 오늘 제목이라도 눈먼 제자들과 눈뜬 소경 이 말이라도 딱 마음 안에 담는 거예요. Kaya halimbawa nila sa mensahe natin ngayon, pamagat, yung bulag ng mga alagad at ang nakakitang si Bartimeo, dun pa lang mapanghawakan na natin yung mensahe. 그러면 오늘의 말씀을 붙들면 주님이 내게 응답해 주실 기도 제목이 붙들어지게 돼 있어요. Pag pinanghawakan natin yung today's word, makikita rin natin yung prayer topic na sasagutin ng Diyos. 이 응답을 내게 주신 전도 현장에서 응답으로 누리는 거예요. At yung sagot na tinanggap mo ay may enjoy mo sa iyong evangelism field. 이게 참 오늘의 삶이에요. Ito yung buhay na may 3 days. 여기서 제일 중요한 게 여러분 잘 알고 있는 구원의 길 그리스도 오직으로 붙드는 거예요. Pinakamahalaga dito, paghawak, tanging kay Kristo ang daan ng kaligtasan. 그래서 여러분들도 앞으로 남은 생은 물론 죽음 이후 새하늘과 새 땅의 영원한 삶까지 책임져 주시는 주님만 따르면 되는 거예요. Kaya din, nawa sa natitirang buhay ninyo, hanggang sumapit sa bagong langit at bagong lupa, ay sumunod lang tayo sa Panginoon Kristo. 예수께서 반복해서 지금 계속 말씀하신 내용이 십자가에 죽을 것이며 3일 만에 부활하실 것이라고 반복해서 지금 말씀하세요. At paulit-ulit nga na sinabi ni Jesus yung tungkol sa paghihirap na daranasin niya at pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay.
근데 참 제자들이 왜 이렇게 못 깨닫습니까? Pero bakit hindi makaunawa itong mga alagad niya? 아직도 나중심에서 벗어나지 못하고 있기 때문이에요. Kasi hindi pa sila nakalayo sa pagiging sentro sa kanilang mga sarili. 예수님을 따른다 하면서도 선생으로 따르고 있지 나의 주님, 나의 그리스도, 나의 하나님으로 지금 따르지 못하고 있기 때문에 그래요. Nagsusunod na andun man yung pagsunod nila kay Jesus, ngunit bilang tagapagturo lamang, hindi bilang Panginoon, Diyos o Kristo nila. 근데 소경 거짓 바디메오는요. 소문만 듣고도 그 예수님이 그리스도이심을 믿고 자신의 모든 것을 맡겨드리며 문제 해결안 받고 예수님만을 따르게 되었어요. Pero ang bulag na pulubing si Bartimeo, narinig niya lang yung balita tungkol kay Jesus. Ngunit nanampalataya siyang si Jesus ang Kristo at ganap na sinuko ang sarili niya sa Panginoon. Kaya't nalutas lahat ng problema niya. 복잡할 거 없어요. 그리스도만 붙들면 돼요. Hindi ito komplikado. Panghawakan mo lamang si Kristo. 소경 거지 바디메오의 길을 여러분이 따를 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa ay sundan natin yung ginawa din ni Bartimeo. 그렇다고 거지 되란 말이 아니야. Hindi ko sinasabi na maging pulubi kayo. 그리스도 예수님이 책임져 주시는 거예요. Ibig sabihin, ang responsable sa buhay nyo ay si Kristo Jesus na. 그러면서 앞으로 이제 살아갈 길을 예수님이 제자들에게 보이십니다. Kaya't ipinakita rin ni Jesus sa mga alagad kung ano ba yung dapat nilang tahakin na daan. 그게 오늘의 요절이에요. 예수님 자신이 하나님이신 분이 우리에게 오셔서 우리를 섬기는 종의 삶을 사셨던 거예요. At ito nga yung sa key verse natin, sapagkat ang anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라. At upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. 하나님은 원죄로 인해 영원한 지옥 형벌을 선고받은 우리를 구원하시기 위해서 그리스도 언약을 세워주셨어요. Dahil sa orinal na kasalanan at para patawarin tayo, ay binigay niya ang tipan ni Kristo. 모든 구약은 그 그리스도 언약 오실 그리스도를 믿는 믿음의 고백으로 피 제사를 드리며 예배가 되었어요. Sa lumang tipan, isasagawa nila yung pagsamba sa pagsasakripisyo ng dugo bilang kapahayagan ng kanilang orinal na kasalanan. 이제 언약하신 대로 그리스도로 하나님이 직접 육신을 입고 이 땅에 오셔서 구원 사역을 완성하셨어요. Ayon sa pangako ng Diyos, si Kristo yung nagkatawang tao taparito sa sanlibutan at ginanap niya ang kaligtasan. 성경대로 우리 죄를 위해서 단번에 영원한 피 제사를 완성하시고 성경대로 사흘 만에 부활하시고 구원의 주 생명의 주가 되셨습니다. At ayon sa Biblia, siya nga ay nabuhay sa ikatlong araw. Ayon sa Biblia, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. 이 예수님을 내가 주인된 이 원죄를 회개하고 이 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 자는 누구나 구원받습니다. At sa sino man na tumanggap na ng palataya, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. 이것이 복음의 핵심입니다. Ito yung pinakasentro ng Ebanghelyo. 이게 제자들의 사명은 이제 이 복음을 땅끝까지 전파하는 거예요. At nais sa Panginoon na hanggang sa dulo ng daigdig, ay ipahayag natin ito. 나중심에서 나를 사랑하는 마음으로 나의 욕망을 채우기 위해서 세상의 헛된 것을 구하는 이 잘못된 신앙, 이걸 기복신앙이라고 그래요. At makita natin na yung iba ay nasa mga pangunahing bagay lamang kanilang pananampalataya sa mga pagpapala. 기복신앙에서 벗어나 나중심의 잘못된 신앙에서 벗어나 오직 그리스도로 결론 내시기를 바랍니다. Nawa ay hindi lang tayo nakatuon dun sa mga iska na pagpapala, dun lang yung pananampalataya natin kundi nasa Panginoon. 그러면 항상 그리스도 예수님과 함께 세계복음화에 귀히 쓰임받는 제자가 되는 것입니다. Dawa maging mga disipulo tayo na sumusunod lang sa Panginoon Kristo at tayo ay mahalagang gamitin para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon na kayo ay magtagumpay. 기도하십시다. Nalangin tayo. 아버지 하나님, 하나님과 영적 세계가 실상임을 알게 하시고 이 땅이 허상이라는 사실을 깨닫게 하심을 감사합니다. Ginoon, salamat po na pinaunawa niyo po sa amin na ang mga bagay na nakita pisikal na mata ito ay walang mga kabuluhan. 허상 붙들고 눈먼 제자들처럼 살지 않게 하옵소서. At hindi kami maging katulad ng mga alagad na
Pinanghawakan lang nila yung bagay nakita ng pisikal na mata nila. 소형 거지였으나 실상 붙들고 오직 그리스도 답내고 모든 문제 해결 안 받은 바디메오의 길을 저에게 보이심을 감사합니다. Salamat na pinakita niyo sa amin ang bulag na pulubing si Bartimeo na sa pananampalataya niya ay pinanghawakan niya ang realidad ni Jesus Cristo at nalutas ang lahat ng problema niya. 구원받아 눈뜬 바디메오가 모든 것 버리고 주님을 따랐던 것처럼 저희들도 오직 주님만을 따르게 하여 주옵소서. Nawa katulad ni Bartimeo yung napagaling at sumunod lang sa Panginoon ay sumunod din kami sa iyo. 오직 사문을 붙들고 저희에게 맡겨주신 전도 현장, 전도 대상자들을 섬기며 살게 하옵소서. Panghawakan namin ang 3 days at kami ay mamuhay lamang para sa inyong naisin bilang mga alagad mo. 우리 그 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.